welcome back again to my YouTube channel. Nandito na ulit tayo. Magtatrabaho na ulit. Ano, nakakita kayo ng saksakan? Wala, naghanap sila ng saksakan sakyan. Hindi ganun kalamig na yun. Fairness. Ano guys? May maingay. Oy, masyadong dikit. Ang ingay mo naman. At mayroon tayong dala na ano tong dala ko? Pangbenta. Sabi kanina ng manager natin, sabi niya, Crystal, you need this. Sabi niya, hinahanap na daw ako yung mga basura ko. Kasi tayo magbebenta. Ito ba yung mga saksakan? Ito pa yung mga saksakan ng sasakyan. Nandito naman tayo, nagbabagsakan yung snow sa taas. Bianca Amor. Paglabas nyo, mayroon kayong bit-bit for sure. Sabihin ko kay Marvin, ano pala, $19. Saan naman tatagal? Vacuum, kasi madumi na yung sasakyan sa loob. Kailangan ng vacuum. Pwede ganito. Ito nga ate, ang ganda. Mas bet ko ito maliit. Pero gusto ko sana yung di saksak, yung di sinasaksak sa ano. Gusto ko ng timbangan para malaman ko kung gaano na kabigat. Ha? Pang ano yan? Kung linis to ng mukha. Ang liit. May nakita ko sa Walmart na ganyan. Magkano? $9 ata. Magkano yan? $5. Try mo nga sa likod ko. Hindi masarap. Maganda yung gown. Paunan. Cute. $5 siya. Ito sa taas. Iba-iba kulay. Kasi may baon na tayo. Ganito pang summer na bag. Fink. Cute. Magkano? $14. Ang cute naman. Ito, ote. Ang mura lang, $1 lang. Ang cute. Ang cute naman. Pang ilang buwan to? $2 naman to. Ang cutie. So, bumili ganito. Para sa summer. Yung mga may ipon. Yung mga may ipon na tipo. Sabi mo kay Marvin, bibilang ko ganito. Shopping. May pang shopping. Ito, pwede to. Ticket. Ito, adventure fund. Ang cute. Magkano to? Mas mura to. Ay, mura lang to, Pili ako, $150 lang naman. Para ilagay ko yung mga tip ko dito. Ang cute. Gusto ko talaga dito magtitingin ng mga ganyan, mga pangbahay, nakakalibang. Yan, tingin-tingin lang tayo. Happy birthday. Hindi ganun kalamig ngayon. Gagala tayo. Friday. Hintay daw nila yung sahod. Yung sahod muna. Pag sumahod na sa Canada, kakain sa labas. Treat namin yung sarili namin. Guys, umalis na sila. Hahatid naman ni... Ay, last day pala ngayon ni Ate Mary sa sa KFC. Ayun. Bye-bye. Maganda talaga yung panahon ngayon. Hindi talaga malamig. Nainitan nga ako kanina. Hala, ayaw nagbukas ng pinto. Ba't tayo magbukas na to? Kakain muna ako. Tapos sabi nga, video call na lang daw kami. Kasi pag nakaka-uwi na ako, nakakatulog na ako. Tapos, pag-gising ko, anong oras na mga? Alas 6, alas 7 na. Tapos doon na ako kakain. Dapat pala talaga, hindi muna ako kakain na ng sobrang late. Mga 7 or 8. Kain na ngayon ako para mamaya diretso na tulog ko. Kasi late na ako natutulog ngayon guys, 9. So, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung dumating ako kasi nakatulog na nga ako. Tapos pagising ko, nagkasikala lang ako ng mga ibang bagay dito sa kwarto kasi nga padating na si Marvin bukas. Tapos nagbasa-basa ako ng mga comments na ayun nga, bali ang tawag dito. May mga ibang comment na sabi nga mas maghihigpit na daw kasi nga nag-resign na nga si Trudeau, yung papalit daw na Prime Minister, mas mahigpit. So, hinahunting na daw nila yung mga walang papel dito sa Canada. So, ayun. Kami naman, syempre pagdating naman doon sa hinahunting, hindi naman kami doon kabado kasi valid naman yung visa namin. Hanggang 2027 pa yung visa namin. Kaya may time pa kami para pagtrabahuhan yung permanent resident namin.
Tapos, ayun, may nagsabi din na 2 bagay lang daw yung pwede mangyari sa amin, yung mga international student dito, saka yung mga naka-work permit, kung mag-i-stay ka ba or mapapauwi. Siyempre, yung goal namin talaga makapag-stay dito sa Canada, kaya kami pumunta dito. Pero kung hindi naman talaga ibibigay para sa amin, di ba? So, tanggapin na lang namin na uuwi kami. Kaya ang sabi nila, habang nandito daw kami, kahit mag-enjoy kami ng konti, siyempre, madami din namang mapupuntahan dito sa Canada, pasyalin din namin. Yun nga yung sabi sa akin ng tito ko kasi nasa Europe siya. So tuwing bakasyon siya ata ng 1 week or 2 weeks, iniikot talaga niya yung Europe. Kaya sabi niya, hindi ba ako allow masyal sa ibang province ng Canada? Sabi ko, tito, ano naman, pwede naman, kaso nga, nagtitipid nga rin kami kasi gusto namin makaipon muna. Kasi syempre hindi pa nga sigurado kung makapag-stay kami dito. Kung namang gastos kami ng gastos, paano naman kami pag-uwi, edi zero talaga kami. Kaya sabi nila, habang wala pa kami papel, mas maganda mag-ipon kami na mag-ipon para pag umuwi kami ng Pinas, makapagsimula uli kami. Siyempre, back to zero na naman tayo pag bumalik tayo sa Pilipinas, di ba? At least mayroon naman kami magagamit na panimula kung gusto namin mag-start ng negosyo. At least magkakaroon kami ng income. Siyempre, kung mapapauwi kami, kailangan namin ng pamasahe. 2 kami ni Marvin. Sobrang laki din ng pamasahe pauwi ng Pilipinas. Lalo na kapag biglaan, guys. Diba? Magkano ang mga pamasahe nito? Nasa 1,000 to 2,000. Tapos yung mga biglaan, mga 2,500. So, yun nga, nung kumuha kami nung kalamama ay nasa 2,500 yung kuha namin. So, may ilang buwan pa. Siguro mga 3 months na lang bago sila dumating. Ayan. Tapos, sabi nila wala na daw mga extension ngayon sa mga visa. So, may kilala nga ako na nitong September, nung naglabas na hindi na nga mag-extend yung iba, kapag naka-low skill ka nga, hindi na mag-extend yung visa mo. So, may kakilala ko na hindi na din siya na-extend, kaya naghanap siya ng ibang employer. Sa awa ng Diyos, nakakuha siya ng employer. Pero, syempre, dapat yung makukuha mong employer yung willing talaga. Kasi may mga ibang employer na sabihin nila, oo, tutulungan kitang magkakuha ng papel, pero pag yung expired na yung visa mo, wala. Bigla silang magba-back out. Kaya swertehan din talaga makakuha ka ng employer na mabait. Tapos, ayun, yung amin PGWP, 1 time lang yon, isang beses lang ibibigay, wala na siyang extension. So, yun lang yung meron kami, 3 years. Yung 3 years na yon. Tapos, may mga iba pang nag-i-sponsor sa mga small town na talaga. Siyempre, kung gusto mo talaga magkapapel, talagang wala kang choice kundi tanggapin. Kung galing ka sa big city, tapos ako nag-offer sa'yo small town lang talaga, tanggapin mo na. Kaysa naman mapauwi ka, diba? Tiisin mo na lang. Kasi madami namang ganun yung nangyari, na tiniis na lang magstay sa small town. Kasi nga, may namit nga kami dito sa Regina, galing sila sa Quebec, tapos hindi pala siya mabibigyan ng papel sa Quebec. Nag-try siyang umanap ng employer sa Toronto, hindi rin naging okay. Bumalik ulit si kuya sa Quebec, tapos hindi talaga kaya. Nakakuha siya ng employer dito sa Saskatchewan, sa small town dito sa Saskatchewan. So, awa ng Diyos, ngayon, citizen na sila after 5 years nila dito sa Canada. Tapos yun, nakuha nga din niya yung pamilya niya. Nung nakapag-apply ata siya ng PR na, or hindi pa siya PR, nakuha niya na yung family niya. Tapos ngayon, citizen na sila. Ang galing, no? Tapos, ayun, may isa din akong nabasang comment. Wala daw easy PR. Kasi kahit daw yung mga ibang PR, pag nag-apply na ng citizenship, nagkakaproblema pa rin daw. Kasi nga mali-mali yung mga documents na binigay nila. Tapos, ayun, nakakakaba, no? Siyempre, puro negative yung mga nababasa natin. Pero, yan talaga yung reality nga na mangyayari kung hindi ka makakuha ng permanent resident dito sa Canada. Tapos, may nag-comment din na first week of the year pa lang, pero may ganyong balita na agad, hindi magandang balita. Tapos, for sure daw this year, madami magbebenta ng mga sasakyan na dahil nga hindi naging PR, bebenta rin mga sasakyan. Tapos, ito, pwede din na dalhin mo pa uwi, ipaship mo dito sa Canada, pa uwi sa bansa mo. Sabi yung ganon. So, ayun,
alam ko namang kami din inano kasi nga kumuha kami ng sasakyan kasi madami ding nag-react hindi magagandang comment sa pagkuha namin sa sasakyan na baon na daw kami sa utang, hindi pa naman daw kami permanent resident dito, ganito, ganyan. So, syempre, hindi na ako i-make kasi kahit ipagtanggol pa namin yung sarili namin, ano pa rin, hindi pa rin maganda yung sasagot din nila sa amin. Ayan. Kahit may mga negative na sinasabi sa amin, okay, ano na lang natin, tagapin na lang din natin. Pero syempre, gagawa na din, ngayon, gumagawa na rin naman kami ng paraan kung paano namin makuha yung permanent resident namin dito sa Saskatchewan. Kasi ngayon, kahit sabihin mong meron kang pang-apply ng PR, hanggat wala pa yan, di ka pa nasusupport ng company mo, wala pa rin kasiguraduhan. Diba? Tapos lalo na puro hindi pa magaganda yung mga nababasa natin na nasa balita na nagbabawas na nga daw. Kaya nga, kahit sabihin natin na meron pa kaming ilang mga 2 years pa na mag-stay dito sa Canada, nakakatakot din kasi baka mamaya bigla namang baguhin. Pero sabi nga nila sana yung mga nandito na sa Canada, hindi na makasali dun sa mga bagong policy, ganyan. Kaya pray lang tayo, tapos ipon. Kaya hindi na rin kami nagbibili ni Marvin ng mga gamit. Kung nakita nyo kung ano yung mga binili namin nung una, yung lalagyan ng damit, yung lamesa, bigay lang naman sa amin yan. Nakita namin sa marketplace. Bumili lang kami ng isang upuan, tapos lamesa dito sa kalapit ng higaan. Tapos sa mga binili namin, yung mga kailangan namin, yung mga pang laundry, mga ingredients na gagamitin sa pagluluto. Tapos yun nga, yung winter jacket nga, bumili ng bago, saka gloves, saka ano pa ba yung mga binili namin? Yung mga magagamit lang din namin ngayong winter kasi nga iba yung winter sa Toronto at winter dito sa Saskatchewan, mas malamig. Kaya bumili kami na mas mataas yung ano niya, yung pang -40, mga ganyan. Tapos yun nga, dahil nga nagkasasakyan kami, bumili kami ng mga ibang magagamit namin doon sa sasakyan. Tulad nung windshield washer, kailangan ni Marvin din yun para mas madaling matanggal yung snow. Ayan, tapos yung mga pang-kudkod sa snow, yung mga ganyan. Dapat nga yung blower, kaso nga medyo pricey pala yung blower kasi mas mabilis daw matanggal yung snow kapag yung blower yung ginamit mo. Kaya titingnan pa namin kung makakabili ba kami ngayong winter. Ang bilis lang din naman ng araw eh. Di mo malayang patapos na yung January, tapos February na, tapos March. So sana mga April, medyo, sabi naman ni Sophia, mga March, April daw, medyo bumababa na din naman yung, wala na masyadong snow, pero minsan daw may nagkaka-snowstorm pa nga daw, ganyan. Ito yung may nag-comment sa akin na madami mapapa-uwi this year, kasi nga madami talaga na expire na yung visa nila. Yung mga naka-PGWP, yung mga naka-work permit. Kasi yung ibang mga naka-work permit, hindi na sila in-extend ng employer nila. Tapos may iba naman na naka-PGWP, na patapos na yung PGWP nila. Yun. Kaya meron din akong nababasa sa mga group ng mga international students, saka mga, nandun kami sa Toronto, binibenta nila yung mga ibang gamit nila, tapos sasakyan nila kasi plano daw nilang umuwi ng Pilipinas. Tapos sa TikTok naman, madami rin ako nakikita na hindi daw para sa kanila yung Canada dahil na sobrang dami ng nababago, pinili na lang nilang umuwi sa Pilipinas nga daw. Kaya ayun, ang hirap na. Saka madami nag-message sa akin na nagpapatulong dito sa Saskatchewan. Baka matulungan daw namin silang mahanapan ng mag-i-sponsor kasi pa-expired na nga this year yung permit nila. Hindi ko rin naman alam kung saan makakakuha na magbibigay ng ano. Kasi may iba akong mga nakausap na mga na PR dito sa Saskatchewan. Kung saan sila na PR. Yun nga, yung mga fast food daw. Pero ngayon nga daw, hindi na daw dito sa Regina. Konti na lang ata yung nagbibigay dito ng sponsorship. Yung Lamia. Pero yung mga small town, kasi may kakilala ko nasa small town dito sa Saskatchewan. Doon nga namin dapat balak lumipat kasi madami doon nagbibigay doon ng mga Lamia. Yun. Medyo malayo nga lang dito. Mga 5 hours ata yung drive.
Tapos yun nga, may mga ibang nag-message sa akin na nagbibigay daw ng Lamia sa mga small town dito sa Saskatchewan. Hindi naman namin yun mapupuntahan na ni Marvin kasi nga pares na kami may trabaho. Tapos si Marvin, pag uuwi dito, pagod din kasi 2 hours yung drive niya. Kaya pag nandito yan, may work ako, hahatid lang niya ako, tapos nandito siya sa bahay, tulog lang siya. Tapos may mga inaaral, syempre may mga ibang nire-ready na rin si Marvin, mga documents namin. Naka-ready na naman yung mga ibang documents, parang kailangan na lang din namin yung yung sa English. Yung self-pip namin, saka yung, self-pip na lang. Self-pip na lang. Kasi yung kay Marvin, may West na siya. Ako may West na din ako. Ipapadala na lang nila mama. Nalimutan ko na naman ipaadala ka lang mama. Yung sa West ko pala. Sasabihin ko pala. Kasi nakuha na nila sa school. Tapos yung mga pinasa namin na documents nung nag-apply kami ng student dito, nakasave naman yun kay Marvin. Kasi nga, yung lahat ng sinend namin dun sa dati naming consultant, na dito pa sa email niya at email ko. So, isa-save lang namin siya kasi chinek na namin yun. Sabi ko, kung meron siya, tapos naalala ko, ay may nga, sinend nga pala natin yun doon sa consultant namin. So, hinanap namin sa email namin, nakita naman namin. Kaya isa-save na lang namin sa laptop ni Marvin para naka-ready na lahat. Ayun. Yun, sabi nila, kaya daw namin to, fight lang. Madami magbabago. Laban lang tayo, guys. So, yan lang. Hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!